Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Our topic for this video is about limit at infinity and limit involving trigonometric functions. So, punta muna tayo kay limit at infinity. So, tandaan lang natin guys, the limit of c over x or c over x raised to n as x becomes infinite is 0. So, pag sinabi kasi nating infinite or infinity guys, so, apakalaking number niyan eh. Hindi natin mabilang, di ba? Very large number. So, imagine nyo guys, meron kayong constant na 5, 4, 3, 2, 1, then i-divide nyo sa napakalaking number. Approximately, magiging equal yan sa 0. And note, to evaluate function of infinite limits, divide the numerator and denominator by the highest power of x. So, una natin gagawin dito, alamin lang natin kung ano yung pinakamalaking exponent appearing sa denominator. Then, yun yung i-divide natin sa numerator at denominator natin. And we should read that as the limit as x becomes infinite. So, not as x approaches infinity. Because infinity is neither a number nor a place. So, for example guys, so find the limit of x cubed plus x squared minus 4x minus 4 over x raised to 4 minus x squared minus x plus 1 as x becomes infinite. So, una natin gagawin, alamin lang natin kung ano yung pinakamataas na power o exponent sa denominator natin. So, syempre, raised to 4 yan. So, i-divide lang natin yung lahat ng term sa numerator at denominator natin. So, divide natin sa x raised to 4. So, magiging 1 over x na lang. Then, 1 over x squared. Then, 4 over x cubed minus 4 over x raised to 4. So, denominator naman natin, so, x raised to 4 over x raised to 4. So, 1 na lang yan. Minus 1 over x squared minus 1 over x cubed plus 1 over x raised to 4. Then, gagamitin na natin yung principle na sinasabi natin kanina na yung limit daw ni c over x raised to n as x become infinite is 0. So, yung 1 over x na to, 1 over x squared na yan. So, yan, magiging 0 yan. 0, 0, 0. Then, yung nasa baba, 0 yan, 0 yan, 0 yan. Ano? So, magiging 0 over 1 na lang. Then, final answer natin is 0. Diba? Ganun lang kadali guys yung limit at infinity. Another example, so, find the limit of 8x cubed plus 3x squared minus x minus 2 over negative x squared minus x plus 1 as x becomes infinite. So, pinakamataas na exponent na makikita natin sa denominator is 2, di ba? So, x squared. So, guys, baka gamitin nyo x cubed. Tatandaan nyo, ang hinahanap natin o gagamitin natin ay yung nasa denominator, hindi yung nasa numerator, ano? So, laging nasa denominator. So, dahil x squared yan yung i-divide natin sa numerator at denominator natin. So, 8x cubed over x squared, 8x na lang. 3x squared over x squared. So, magiging 3. Then, x over x squared. So, 1 over x. Then, sa denominator natin, negative x squared over x squared. So, negative 1 yan. X over x squared, negative 1 over x. Plus 1 over x squared. So, copy lang natin. Then, gamitin na natin yung principle natin. Ano? So, lahat ng merong x sa denominator, magiging 0. So, 0 yan, 0 yan, at 0 yan. So, ang matitira na lang yung 8x plus 3 over negative 1. So, sa-substitute na natin guys yung infinity sign. So, magiging 8 infinity plus 3 over negative 1. So, kung kanina, sa principle natin, di ba, kapag meron tayong c over x raised to n, so, equal daw yan sa 0, no? Kasi pag yung number, dinivide natin sa napakalaking number, syempre, approximately, equal yun sa 0. So, ngayon naman, tatanungin ko kayo, pag yung 8, 89 natin sa napakalaking number, di ba? Napakalaking number pa rin naman, di ba? So, ibig sabihin, 8 times infinity is infinity. Then, syempre, pag pinlasan natin ng 3 yan, ganun pa rin, infinity pa rin. Ano? So, 8 infinity plus 3 is infinity. Then, divide natin sa negative 1, so, magiging negative infinity. So, yan na yung final answer natin. Another example,
Find the limit of 8x cubed plus 3x squared minus x minus 2 over negative x squared minus x plus 1 as x becomes negative infinite. So, kung kanina, as x becomes positive infinite tayo, ngayon naman, negative infinite. So, ganun pa rin naman yung gagawin nating process. Aalamin pa rin natin kung ano yung pinakamataas na power or exponent appearing sa denominator. So, x squared pa rin naman yan, di ba? Kamukha lang to ng example number 2 natin. Ang nabago lang, so kung kanina, positive infinite, ngayon naman, negative infinite. So, magiging 8x plus 3 minus 1 over x over negative 1 minus 1 over x plus 1 over x squared. So, magiging 0 ulit yan. So, yung 1 over x, guys, hindi ko na nalagyan ng 0, pero magiging 0 yan, yung nasa denominator natin. So, ang matitira na lang, yung 8 times negative infinite plus 3 over negative 1. So, tatanungin ko kayo ngayon, pag yung 8 times yun sa napakalaking negative number. So, di ba? Napakalaking negative number pa rin. Pinasa mo ng 3. Di napakalaking number pa rin. So, ibig sabihin, negative infinity over negative 1 na lang yung matitira. So, dahil negative, divide mo sa negative, so magiging positive infinity. Another example, find the limit of 3x squared minus 2x plus 5 over x squared minus x plus 1 as x becomes infinite. So, alamin lang ulit natin guys yung pinakamataas na exponent appearing sa denominator natin. So, x squared. So, divide natin sa x squared yung numerator at denominator natin. So, ang matitira na lang ay limit ng 3 minus 2 over x plus 5 over x squared all over 1 minus 1 over x plus 1 over x squared as x becomes infinite. So, lahat ng merong x sa denominator, magiging 0 na ulit. Then, ang matitira na lang ay 3 over 1. So, sagot natin dito is 3. Another example, find the limit of square root of 3x squared minus 2x plus 5 over negative 2x plus 1 as x becomes infinite. Same process pa rin, walang mababago. Aalamin pa rin natin kung yung pinakamataas na exponent appearing sa denominator. So, dito, x na yung pinakamataas, x raised to 1. So, divide lang natin yan sa x. So, kung mapapansin nyo, bakit naging x squared yung nasa numerator? So, dapat kasi consistent tayo. Kung ano yung dinivide nyo sa denominator, dapat ganun din yung sa numerator. Sir, bakit naging x squared? So, kung mapapansin nyo kasi, meron tayong square root, Meron tayo ditong radical symbol na square root. So, kung may square root tayo dyan, di ba, x ay equal sa square root of x squared. So, dapat, yung i-divide natin sa numerator, x pa rin. Di ba, naka-square root siya. So, magiging x squared. Di ba? So, tatandaan nyo, square root of x squared is x. Di ba? So, dapat consistent. So, tuloy lang natin. So, yung 3x squared, magiging 3 na lang. Minus, so, 2x over x squared ay magiging 2 over x. Then, copy lang natin yung 5 over x squared. Then, sa denominator naman natin, magiging negative 2 plus 1 over x. So, lahat ulit ng merong x sa denominator ay magiging 0 na. So, simplify lang, di ba? Then, magiging 0. So, ang matitira na lang ay square root of 3 over negative 2. So, yan na yung final answer natin. Negative square root of 3 over 2. So, okay naman na siguro tayo sa limit at infinity. Punta naman tayo guys sa limits involving trigonometric functions. So, ito naman ang kailangan nating tandaan sa limit involving trigonometric functions. The limit of the ratio sin theta over theta as theta approaches 0 is equal sa 1. So, ito lang yung principle na kailangan nating tandaan. So, hindi ko na i-derive sa inyo kasi hahaba pa. So, tandaan nyo na lang, the limit of sin theta over theta as theta approaches 0 is 1. So, gamitin natin yung principle na yan. So, for example, meron tayo ditong limit of 2 times sin x over x as x approaches to 0. So, pag sinubstitute kasi natin guys, yung 0 na yan, so magiging 2 times sin 0 over 0.
So, 0 over 0. So, kailangan muna nating isimplify. Pero dahil alam natin yung principle kanina natin, di ba, yung limit daw ni sin theta over theta as theta approaches 0 is 1. So, kung meron tayo ditong sin x over x as x approaches to 0, so equal yan sa 1. So, ang matitira na lang ay positive 2. Di ba? Ganun lang kasimple. So, example number 2, find the limit of sin 3x over x as x approaches to 0. So, yung theta natin or yung angle natin dito is 3x. Eh, yung nasa denominator natin is x lang. So, iisip tayo ng paraan, para maging magkamuka yung angle natin. So, dapat maging 3x yung nasa denominator natin. So, paano yung gagawin natin? I-multiply lang natin yung numerator at denominator natin sa 3. So, magiging limit of 3 sin 3x o 3 times sin 3x over 3x as x approaches to 0. So guys, huwag nyong i-multiply yung 3x sa 3. So syempre dapat yung sin 3x, hindi yung angle lang, yung buong equation, yung buong sin 3x. So magiging 3 times sin 3x over 3x. So dahil magkamukha na yung angle ng sin natin at yung denominator natin, so parehas na silang 3x, magagamit na natin yung principle natin na yung limit daw ni sin theta over theta as theta approaches 0 is equal sa 1. So, magiging cancel na yan. So, 1 na lang. So, 3 times 1 is 3. So, ganun lang kadali. Another example, find the limit of 2 times sin 3x over 6x squared minus 3x as x approaches to 0. So, una natin gagawin dito, dahil alam naman natin na yung angle natin is 3x, iisip tayo ng paraan para magkaroon din tayo ng 3x sa denominator. Para magamit natin yung principle na sin theta o yung limit ni sin theta over theta as theta approaches to 0 is 1. So, wag na wag yung gagawin guys, sin 3x, may 3x dito, cancel. Wag ganon, mali yun. So, hindi pwede yun dahil meron tayo ditong minus na operation, So, magkasama yan. Hindi yan pwedeng mag-cancel basta-basta. So, gagawin natin, i-factor out natin yung 3x dahil pares naman siyang factorable sa 3x. So, yung may iwan na lang is 2x minus 1. So, kung mapapansin nyo, meron na tayo ditong sin 3x at 3x. So, magkamukha na yung angle tapos yung 3x na to. Tama ba? So, makakancel yan. So, equal na yan sa 1. So, ang matitira na lang, yung 2 times 1 natin, then 2 times 0 minus 1. So, yung 0 na yon substitute ko lang dito sa x. So, kaya naging 2 over negative 1. So, yung sagot natin, o yung final answer natin is negative 2. Another example, find the limit of 1 minus cosine x over x squared as x approaches to 0. So, mapapansin nyo ulit, yung 0, pag sinubstitute natin dyan, so, 1 minus cosine 0 over 0. So, 0 na kaagad yung denominator. And yung cosine 0 is 1. So, 1 minus 1 is 0. So, meron tayo ditong 0 over 0. So, paano gagawin natin ngayon dito? So, yung denominator natin is x squared. So, ibig sabihin, kailangan natin dyang ng dalawang sin x o sin squared x para hindi mag-0 yung denominator natin. So, paano gagawin natin? Mag-multiply tayo ngayon ng 1 plus cosine x over 1 plus cosine x. Bakit? Kasi, di ba, yung 1 minus cosine squared x, equal yan sa sin squared x. Tama ba? So, sin squared x plus cosine squared x equal sa 1. So, galing yan guys sa Pythagorean relation or yung Pythagorean identities natin. So, kung equal yan, lipat lang natin guys yung cosine squared x sa right side. So, may iwan na lang yung sin squared x. So, equal sa 1 minus cosine squared x. So, dahil equal yung 1 minus cosine squared x sa sin squared x, so, pwede nating palitan ngayon yung 1 minus cosine squared x na nasa numerator natin. So, sin squared x na yung nandito natin. Then, magkakaroon na tayo ng sin x times sin x. Tama ba? So, pinaghiwalay ko lang. Sin x times sin x ay equal sa sin squared x. So, pinaghiwalay ko lang para maipakita ko sa inyo na makakancel yung dalawang sin x over x at sin x over x na yan. So, kung meron tayong x squared, dapat
squared din yung nasa sign natin. Kung x cube yan, dapat sin cube x. Kung x raised to 4, dapat sin raised to 4x. Ano? So, ganun lang yan. So, ang matitira na lang natin ay 1 over 1 plus cosine x. So, substitute ko na yung 0 dito sa x natin. So, magiging cosine 0. So, sa unit circle natin, ano, saan ba equal yung cosine 0? So, equal yan sa 1. So, magiging 1 over 1 plus 1. Then, simplify lang natin. So, magiging 1 half na yung final answer natin. Another example tayo. So, limit of 2x squared plus 5x times sin x over x squared as x approaches to 0. So, huwag kayong matakot, ano? So, paghiwalay lang natin, guys. So, gagawin natin, limit of 2x squared over x squared as x approaches to 0 plus limit of 5x times sin x over x squared as x approaches to 0. Then, yung first term natin, so cancel yan, matitira na lang ay yung limit ng 2 as x approaches to 0. Then, sa pangalawang term naman natin, guys, so 5x over x squared, so magiging 5 over x na lang yan. Ano? So, yan na yung matitira, limit of 2 as x approaches to 0 plus limit of 5 times sin x over x as x approaches to 0. So, yung sin x over x ulit ay equal lang sa 1. So, 2 plus 5 na lang yung matitira. Then, final answer natin is 7. Another example, find the limit of sin x minus cosine x over cosine 2x as x approaches to pi over 4. So, hindi na tayo as x approaches to 0. As x approaches to pi over 4 naman tayo. So, huwag kayong matatakot. Ano? Gagawin lang natin yung mga alam natin. Ano? Tuloy lang natin. So, substitute lang natin muna yung pi over 4. So, magiging sin pi over 4 minus cosine pi over 4 over cosine 2 pi over 4. So, magiging cosine pi over 2 na lang yung nasa denominator. So, alam naman natin, guys, yung pi over 4 ay equal sa 45 degrees. And yung sin at cosine doon ay equal sa square root of 2 over 2. So, square root of 2 over 2 minus square root of 2 over 2 is 0. And yung cosine pi over 2 ay cosine 90 degrees. Ano ba yung cosine natin sa 90 degrees? 0 din. So, ibig sabihin, meron tayo ditong 0 over 0. So, ano gagawin natin ngayon dito? So, simplify muna natin. So, saan ba equal, guys, yung cosine 2x? So, sa double angle formula natin sa cosine, equal yan sa cosine squared x minus sine squared x. So, difference ng 2 square. So, saan ba equal yung difference ng 2 square? So, equal yan sa, di ba, kunyari, meron tayong x squared minus y squared, equal yan sa x plus y times x minus y. So, meron tayo ditong cosine squared x and sine squared x. So, magiging cosine x plus sine x times cosine x minus sine x. So, titingnan nyo yung minus, ano? Minus. So, sine to, sine, ano? So, negative yung sine natin. So, ang gagawin natin ngayon, dahil magkabaligtad sila, kasi dito sa taas, negative to, sa baba, positive, tapos yung sign natin sa numerator, positive, then sa baba naman, or sa denominator natin is negative. So, gagawin natin, magpa-factor out tayo ng negative 1 sa denominator para yung matitira natin is negative cosine x, so magkamukha na, and positive sine x. So, pwede na nating makancel ngayon yan. So, ang matitira na lang ay 1 over negative cosine x plus sine x. So, saan napunta yung negative 1? So, ito na yun, guys, negative. So, kung naisip ninyo na sa taas na lang mag-factor out ng negative 1 para maging negative sine x to at positive cosine x to, same lang naman yun, guys. Ano? So, same lang yun. So, proceed lang tayo. So, ang mangyayari o matitira na lang is 1 over negative cosine pi over 4 plus sine pi over 4. So, sinubstitute na natin yung pi over 4 natin. So, saan ulit equal yung pi over 4? Equal yan sa 45 degrees. And saan equal yung cosine at sine 45 degrees? Equal yan sa square root of 2 over 2. So, magiging 2 times square root of 2 over 2. Then, makakancel lang yung 2. Ang matitira na lang ay 1 over negative square root of 2. So, itaas lang natin yung negative kasi parehas lang naman yan eh. Then, rationalize lang natin, guys. So,
square root of 2, times natin yan sa square root of 2 over square root of 2. So, magiging square root of 2 over 2, or negative square root of 2 over 2 pala. So, kung nakuha ninyo is negative 1 over square root of 2, sige, pagbibigyan na natin, pero mas simplify yung negative square root of 2 over 2. Another example, find the limit of sine 5x over sine 2x as x approaches to 0. So, gagawin lang natin, ganyan ba? So, wag na wag nyong gagawin yan. Ano? Baka ang gawin nyo, oops, cancel, magiging 3x na lang. Patay tayo dyan. So, maling-mali yan, ano guys? So, gagawin natin dito ngayon, so, mag-multiply tayo ng x over x. So, magiging sine 5x or limit ng sine 5x over x as x approaches to 0 times limit ni x over sine 2x as x approaches to 0. So, paghiwalayin ko lang, ano guys, paghiwalayin lang natin. So, sa sine 5x over x, so magkaiba pa sila, tama ba? So, gawin ko, mag-multiply ako dyan ng 5 over 5. So, parang ito lang din yung kanina, ano? So, gagamitin lang natin ng konting technique, panibago naman. Then, sa kabila naman, so, meron tayo ditong x over sine 2x. So, gawin ko, mag-multiply ako dyan ng 1 over 2x over 1 over 2x para maging sine 2x, napansin nyo, di ba? Yung nasa denominator, sine 2x over 2x. Saan ba equal yung sine 2x over 2x na yan? Di ba sa 1? Tama ba? So, dito muna tayo sa first term natin. Balik lang ulit tayo. So, yung sine 5x over 5x, magiging 1 na lang yan. And yung x over 2x ay magiging 1 half. Tama ba? So, magiging 1 half yan. Then, yung sine 2x over 2x is 1. So, magiging 5 times 1 half. Kasi, di ba, over 1 lang naman tayo. So, 1 half over 1 is 1 half pa rin. So, final answer natin is 5 over 2. Ganun lang kasimple. Ano? Huwag kayong kabahan kaagad sa mga nakikita nyong problem. So, another example tayo. Find the limit of cosine 5x minus cosine 3x over x squared as x approaches to 0. So, titinan nyo mabuti. 0 kaagad yung denominator natin. So, ibig sabihin, kailangan nating isimplify. So, dito guys, dapat alam nyo yung difference ng dalawang cosine. Ano? So, cosine A minus cosine B equal yan sa negative 2 sine A plus B over 2 times sine A minus B over 2. So, substitute lang natin guys yung 5x at 3x sa formula natin. So, ayan yung A and B kasi natin eh. So, magiging limit of negative 2 times sine ng 5x plus 3x over 2 times sine ng 5x minus 3x over 2 all over natin sa x squared. So, copy lang natin yung x squared. Then, simplify lang natin. So, magiging sine 4x at sine x. Then, gawin lang natin guys, pag-iwalayin lang natin yung dalawa, no? So, magiging sine 4x over x. So, limit ni negative 2 sine 4x over x as x approaches to 0 times limit ng sine x over x as x approaches to 0. So, yung nasa pangalawa natin, sa pangalawang term natin na to, so, 1 to agad, di ba? Kasi magkamukha na yung angle at yung denominator. So, dito hindi pa. So, gawin natin, mag-multiply tayo dyan ng 4. So, magiging negative 8 times sine 4x over 4x. So, magkamukha na yung angle natin at yung nasa denominator. Pares na silang 4x times. So, copy lang ulit natin yung sine x over x. Then, cancel na yan. So, equal yan sa 1. Then, equal din yan sa 1. So, ang matitira na lang ay negative 8 times 1. So, final answer natin is negative 8. Another example. So, find the limit of sine 7x minus sine 5x over sine x as x approaches to 0. So, ito naman ay difference ng dalawang sine. So, sine A minus sine B equal yan kay 2 times cosine A plus B over 2 times sine A minus B over 2. So, gagamitin ulit natin yan, ano? So, A natin is 7x and B natin is 5x. So, magiging 2 times cosine 7x plus 5x over 2 times sine 7x minus 5x over 2 all over sa sine x. So, 7x plus 5x is 12 over 2. So, matitira na lang is 6x. And 7x minus 5x, so 2x. Then, divide sa 2, matitira is sine x. Then, sin x over sin x is equal sa 1. So,
matitira na lang sa atin is limit ng 2 times cosine 6x as x approaches to 0. And substitute na natin yung 0. So, magiging 2 times cosine 6 times 0. So, magiging cosine 0 na lang. 2 times cosine 0. So, ano ba yung cosine 0? So, sa unit circle natin, cosine 0 is 1. So, final answer natin is positive 2. So, hanggang dito na lang guys at medyo malakas na yung ulan. So, tandaan nyo na lang na yung limit ni c over x raised to n as x becomes positive or negative infinite ay equal sa 0. And yung limit ni sin theta over theta as theta approaches to 0 ay equal sa 1. So, maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Sana napadali natin yung lesson natin. And guys, maraming salamat nga pala sa mga nagkapag-subscribe na. And sa hindi pa, so baka maisipan yung mag-subscribe and paklik na rin guys yung notification button or notification bell. So, shoutout nga pala sa lahat ng estudyante ko. So, good luck sa inyong lahat. Salamat.